paumanhin po? Ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Tuklasin natin ang isang katotohanan na hinding-hindi maaring ipagwalang bahala. Dahil ang katotohanan ito ay siyang nagpapakilala kung ang kinaaniban natin na relihiyon ay totoong huwad at hindi sa Diyos. Alam natin na taglay ng bawat relihiyon ang kanyang sariling tradisyon at mga doktrina, ngunit ang nakakalungkot. Kung ito ay tatag lamang ng isang ordinaryong tao, lahat ng tradisyon at doktrina nito ay walang silbi sa harap ng Diyos. Sa video na ito, ay sinusuri ng kwento at babala ang totoong dahilan kung bakit malayang naitatag ng mga founder na ito ang kanilang sariling simbahan. Kwento at babala! Isang malaking kabiguan para sa isang mananampalataya, sa panahon na matuklasan niya, na siya pala ay nabibilang sa huwad na iglesia. Dahil sa katotohanan na ito, ay nasasayang lamang ang lahat ng pagpapagod, at sakripisyo, na inaalay ng isang kaanib para sa kanyang nasasakupang sekta. Sapagkat wala pala itong kabuluhan sa harap ng Diyos. Kung sa oras na matuklasan niya na ang simbahan na kanyang kinabibilangan, ay tataglang pala sa isang tao. Sapagkat alam ng lahat, na walang relihiyon na tatag lamang ng tao, na naging instrumento para sa kaligtasan, dahil ang tao ay mapaglinlang at sinungaling. Kundi ang relihiyon lamang na tatag mismo ng Panginoong Hesus. Sa Aklat ng mga Salmo Kapitulo 127 versikulo 1, ito ang sinabi. Maliban kung itinayo ng Panginoon ang bahay, ang mga nagtatayo nito ay gumagawa ng walang kabuluhan. Maliban kung bantayan ng Panginoon ang lungsod, ang mga bantay ay nagbabantay ng walang kabuluhan. Ayon sa talatang ito, malinaw ang babala ng Diyos, na lahat ng pagpapagod, na ginawa natin ay walang kabuluhan, kung ang relihiyon natin ay tatag lamang ng isang tao, at hindi sa Diyos. Ibig sabihin ng Diyos, na kahit ang mga abuloy, at lahat ng sakripisyo na ginawa natin, mula pa sa ating mga magulang, ang lahat ng mga ito, ay masasayang lamang, at hindi nakakatulong sa ating kaligtasan. Kaya nagkakandara po ang karamihan sa paghahanap ng tunay na simbahan na tatag ng Panginoon, ngunit marami ang nabigo sa kanilang pangarap, na maging totoong kaanib ng relihiyon na tunay. At ang dahilan kung bakit bigo silang makita ang tunay na simbahan, dahil maraming mga simbahan ang nag-aangkin na sila ang tunay na tatag ng Panginoong Hesus. Nangyari ito, dahil sa iba't ibang interpretasyon ng Biblia, at sa kanilang mga pinaniwala sa kanilang mga kaanib, na ang kanilang simbahan, ay walang pinagkaiba umano sa mga aral ng nauunang mga apostol. At nabihag nila ang mga may malambot na paninindigan at kulang sa kaalaman. Isa sa mga dahilan kung bakit sila dumarami, dahil ang Biblia ay naglalaman ng mga talata, na maaaring lamang bigyan ng kahulugan sa sinuman at sa iba't ibang paraan. At dahil ang Biblia ay libreng gamitin sa sinumang individual, upang mang-aral sa salita ng Diyos kahit ang mga ito ay huwad na mangangaral. Ginamit ng mga tagapagtatag ang mga talatang ito, upang suportahan ang kanilang binubuong relihiyon. Bilang nagpapatunay umano, na sila ay mga tunay na tupa ng Diyos. Pinapaniwala ng ilang mga simbahan, na sila ay direktang nagmula sa mga unang Kristiyano, at na pinananatili nila ang orihinal, na mga turo at tradisyon ni Hesus. Ang ilang mga simbahan ay nag-aangkin, na ang kanilang pangangaral ay ang pagpapanumbalik ng orihinal na simbahan na itinatag ni Hesus. Dahil sila ay naniniwala na ang unang simbahan ay lumihis, mula sa mga orihinal na turo sa paglipas ng panahon. Ang ilang mga simbahan, ay nag-aangkin na sila ay tunay, dahil mababasa umano ang pangalan ng kanilang iglesia, sa loob ng Biblia. Ang iba naman ay naniniwala, na ang Diyos ay nagpapakita sa kanila sa isang espesyal na paraan, at na sila ay pinili upang ipagpatuloy ang gawain ni Hesus sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay nahati sa maraming denominasyon sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan na ang pag-angkin ng isang simbahan bilang ang tunay na simbahan
ay hindi sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos. Kaya mas mainam, na kung sakaling malalaman natin na ang simbahan na ating inaaniban, ay may kasaysayan na ito ay tatag lamang ng isang tao, ay huwag na po nating pilitin, na umano ito ay itinayo ng Panginoong Hesus. Alam naman natin na ito ay may isang individual na tagapagtatag ayon sa pagsaliksik, bakit pa natin baguhin ang pangyayari, at piliting sabihin na ito ay tatag ng Diyos. Subalit, bawat tao ay may iba't ibang pananaw. Hindi nila naisip, na ang pagpili kung ano ang maging pangalan ng kanilang simbahan, ay isa lamang personal na desisyon ng tagapagtatag nito. Ibig sabihin, ang lahat ng mga denominasyon ay may kanya-kanyang pinuno na nagbibigay ng pangalan nito. At karamihan sa kanila ay pumili ng isang talata mula sa Biblia, upang gawing pangalan ng kanilang itinatag na simbahan. Katulad ng simbahang Christian Alliance. Ang huling nagdesisyon at nagpili ng pangalan ng kanilang simbahan, ay si Albert Simpson. Dahil siya ang nagtatag nito noong mga taong 1980. Malinaw na nauna ang Biblia bago pa niya itinayo ang kanyang relihiyon. Kaya tiyak na siya rin ang pumili ng talata mula sa Biblia, upang patunayan na sila lamang ang Kristiyano na nagkakaisa o Christian Alliance. Ang talata na kanyang pinili ay nasa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 11 versikulo 27, na nagsasabi, "At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano, sa Antioquia." Kaya ang kanyang simbahan ay may pangalan na Christian Alliance. Ngunit, ayon sa mga eksperto, mas nakakaakit umano sa karamihan kung ang isang simbahan ay gumagamit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil ang pangalan na Kristo, ay napakasarap sa pandinig ng isang tao. Dahil ito lang ang nag-iisang pangalan na magdadala tungo sa kaligtasan. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Gawa Kapitulo 4 versikulo 12. Ito ang sinabi, "Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Katulad po ng simbahang Iglesia ni Cristo. Inamin naman po nila na ang Biblia ay nauuna sa kanilang simbahan. Dahil bago pa man itinatag ang Iglesia ni Cristo, si Manalo ay dumaan sa iba't ibang denominasyon ng Kristyanismo, kabilang na ang Katoliko na siya ay nagiging sakristan ng pari. Kaya alam na niya mismo na nauuna ang Biblia sa kanyang itinatag na iglesia. Siya ay dating Metodista, at Seventh-day Adventist, bago niya naisipan na magtatag ng sariling simbahan. Noong Nobyembre taong 1913, nagpag-iisa siya sa isang kwarto ng kanyang bahay sa Pasay, isang lugar ng Pilipinas, kung saan siya nag-aral ng mga banal na kasulatan at bumuo ng kanyang sariling mga doktrina. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mang-aral sa Punta, Santa Ana, Maynila. Opisyal na nerhistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas noong ika-27 ng Hulyo taong 1914. Makikita natin sa kanilang kasaysayan, na noong wala pa si Felix Manalo, ay wala pang simbahan ng nagngangalang Iglesia ni Cristo. Malinaw na tulad ng Christian Alliance na simbahan. Ang pangalan na Iglesia ni Cristo, ay pinulot lamang ni Felix Manalo sa Biblia, na binubuo ng Iglesia Katolika. At isa sa pinili niya na talata ay ang Roma Kapitulo 16 versikulo 16 na may nakasulat na salitang, Iglesia ni Cristo. Upang gawing pangpatunay na ang kanyang iglesia na itinatag, ay galing pa umano sa mga apostol ni Kristo. Ngunit, kahit magdamag nating itatanong at suriin maging sa Google man o mga malalaking referensya, walang mga Kristiyano noon na hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Maliban na lang sa itinatag ni Felix Manalo na iglesia na mula sa Pilipinas. Kaya alam ni Felix Manalo mismo, na ang Roma Kapitulo 16 versikulo 16, na talata ay hindi para sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ang katotohanan na ito ay kanilang inangkin sa pamamagitan ng kanilang pasugo. Pasugo Magazine, March, April 1981, page 3. The Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for the Iglesia ni Cristo in the Philippines.
but for the Church of Christ established in the 1st century, which is the Catholic Church. Kaya kahit ano pa ang gagawin ng isang simbahan na kabutihan sa kapwa, at sa kanyang komunidad, kung ang ito ay tatag lamang ng isang tao, malinaw na walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Dahil ang tatag na iglesia na sa pamamagitan lamang ng isang tao. Ito ay may ibang dahilan at motibo kung bakit niya itinayo ang kanyang sariling relihiyon. At ito ay isang tanda kung paano magsimula ang isang huwad na iglesia. Ang kasaysayan ng pagsisimula ng Iglesia ni Cristo, ay walang pinagkaiba sa pinagmula ng simbahang ang dating daan, o MCGI, natatag din ng isang tao lamang na si L.A. Soriano. Katulad ni Felix Manalo, si L.A. Soriano, ay galing din sa ibang denominasyon. Siya ay lumabas, at nagtayo ng kanyang sariling iglesia. Ang unang relihiyon na kinaaniban ni L.A. Soriano noong 1964 ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Nang itinatag na niya ang kanyang sariling relihiyon, noong taong 1980, ipinarehistro ni Soriano sa Security and Exchange Commission, ang kanyang simbahan sa titulo na Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Na sa English version ay, Members of the Church of God in Christ, the Pillar and Ground of Truth. Ngunit iniiba na naman niya ito noong taong 1970 ng titulo na, Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Pagdating sa taong 1973, ibang pangalan na naman ang ipinarehistro niya, na may titulo na, Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated and Bayan ng Katotohanan. At binago na naman noong 13 ng Enero taong 2004, sa titulo na, Members Church of God International, Incorporated. Malinaw na ang paglipat ng maraming beses sa pangalan ng kanyang relihiyon, ay isang malaking palatandaan, ng isang huwad na iglesia. Dahil kung ano ang nasa isip niya na pangalan ng simbahan, yun ang masusunod. Ibig sabihin sa pangalan pa lang ng kanyang sekta, maraming beses na siyang nagkamali. Kung ang Iglesia ni Cristo hindi naniwala na si Kristo ay Diyos. Ang dating daan naman ay hindi naniniwala na si Kristo ay tao. Naniniwala silang ang kanyang pisikal na katawan ay pansamantalang kasangkapan lamang para sa layunin ng pagliligtas. Ang dalawang iglesia na ito, ay parehong grupo, na tinutulan ng mga tradisyonal na Kristiyanong denominasyon, na naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos, at tunay na tao. Tinutulan ng MCGI ang paniniwalang Katoliko na si Kristo ay 100% Diyos at 100% tao. Ang pananaw na ito ni L.A. Soriano, ay itinatanggi ang konsepto ng pagiging anak ni Kristo, sa isang tao na si Birhen Maria. Dahil wala tayong mababasa na si Birhen Maria ay nanganak ng espiritu kundi nanganak ng isang tao. Ipinahayag lang ni L.A. Soriano ang kanyang emosyon na ang Diyos ay hindi tao. Ngunit, hindi niya pinag-aralan ang kalikasan ng pagiging tunay na pagkatao ni Kristo. Itinanggi ni L.A. Soriano na sa Biblia ay may maraming katibayan na si Kristo ay 100% tao. Tulad ng sinabi ni Apostol Juan, na ang salita ay nagkatawang tao, at namuhay bilang tao. Ipinapakita nito na hindi lamang espiritual na pagpapakita ang kanyang anyo kundi tunay na pisikal na katawan. Si Kristo ay nakaramdam ng pagod, nauuhaw, at humingi ng tubig. Natutulog at kumain. Umiiyak sa pagkamatay ni Lazaro at nagdalamhati. Ayon sa Biblia si Kristo bilang tao. Siya ay lumaki sa karunungan at pisikal na pangangatawan, na nagpapatunay na normal ang kanyang paglaki gaya ng ibang tao. Nagkakasugat at namatay, at nabuhay sa laman bilang tao pa rin. Ngunit sa paniniwala ni L.A. Soriano kay Kristo, ay artificial lamang ang kanyang pagkatao. Ibig sabihin, na ang lahat na nakasulat sa Biblia, na masakit na pangyayari sa buhay ng Panginoon, ay hindi totoong naramdaman ni Kristo. Malinaw na ang lahat na sinapit ng Panginoong Hesus sa krus. Para kay L.A. Soriano, ay pagpapanggap lamang, at pagkukunwari, na nasaktan siya, ngunit hindi, dahil ayon sa kanyang paniniwala, si Kristo ay hindi tunay na tao.
Sa paraan na ito, hindi pinahalagahan ng relihiyong dating daan, ang pinakamasakit na yugto sa buhay ni Kristo sa Kalbaryo. Sa pahayag na ito, hindi binigyan ng halaga ni L.A. Soriano, ang dugo ng tao, na nananalaytay sa katawang tao ni Kristo. Dahil kung para sa kanya si Kristo ay hindi tunay na tao, ay para na rin na sinabi niya na ang kanyang dugo, ay hindi rin totoong dugo ng tao. At maraming naniwala sa kanyang kakayahan, sa pag-imbento, ng sariling aral, at pagtanggi sa tunay na kalikasan ni Kristo. Ang lahat ng pagkakamali na yan ay hindi na pinansin ng kanyang mga kaanib, dahil inuuna nila ang hanga nila sa pananalita ni L.A. Soriano. Kaya wala na po silang panahon pa na suriin, kung ang mga ito ay naayon ba sa kalooban ng Diyos. Na dahil humahanga, ay para na ring nakakarinig ng totoo, ngunit ito ay naging totoo lamang sa pandinig ng isang tao na hindi nagsasaliksik. At nagdepende lamang sa pagsusuri ng iba. Isang mataas na babala po. Huwag ipagtiwala sa iba ang inyong kaligtasan. Maging mapagmasid at mapagsuri sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Mas mainam na hanapin natin ang iglesia na mas nakakaalam sa lahat ng katotohanan. Dahil dito natin matagpuan ang totoong aral at tiyak na kaligtasan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.